At tunay po na sa araw na ito, pinagpala ko tayo ng Panginoon. Amen po. Maging ating panahon, bagamat nagbabadya sa manang panahon, ngunit kaninang umaga napakaganda ng ating pong panahon. So, karapat-dapat lang na pasalamatan natin ang Panginoon. Praise God. So, ngayon po umaga, patuloy po tayo dito sa salita ng Panginoon. So, since na ngayon po ay tinatawag po natin Pentecost Sunday, ang pag-alala ho ng Pentecost Sunday ay pag-alala ng pagbubuhos ng Banal na Espiritu sa Iglesia. At yun din po ang naging kapanganakan ng Iglesia. So, pagka sinabi mo natin Iglesia, ito'y tumutukoy sa kalipunan ng mga mananampalataya at hindi mo ito tumutukoy sa isang templo o building. Okay? So, ang biblical definition ng Ecclesia, ito po ay kalipunan ng mga tinawag, ng mga tinubos. So, ibig sabihin, kung ikaw ay naligtas sa ilalim ng biyaya ng Diyos, tinanggap mo ang katotohanan na si Jesus ang Panginoon, tagapagligtas ng buhay, at tinalikuran ng kasalanan, pinairal si Jesus sa buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ngayon ay naligtas sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Ikaw ay tinawag ng Diyos at ibinilang ka sa kanyang kalipunan or ibinilang ka sa assembly or sa pamilya or body of Christ, body of believers, no? Universal body of Christ. So, minsan nagkakaroon tayo ng katanungan, bakit dito born again church, sa kabila born again church, sa sentro, taas ng Earth Pharma, mayroong church pa din, no? Sa may taas ng Litos Lodge, no? Sa baba, bar, sa taas, church. So, sabi ng ilang mga kasama namin pastor, sa ilalim, impyerno, sa taas langit. So, minsan, napapatanong po tayo, bakit ganoon? No? Mga kapatid, for we walk by faith and not by sight. Hindi rin tayo nabubuhay sa ating pakiramdam. Unawain ho natin na ang iglesia ng Panginoong Jesus ay hindi ho nakikita ng physical na mata. No? Hindi ho maunawaan ng ordinaryong isipan ng tao. Sapagkat ito ho yung mga taong tinawag ng Panginoon, naligtas sa biyaya ng Diyos, no? Tumanggap ng biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng handog ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Sila ang iglesia ni Kristo. Amen po. Ayaw niyong tanggapin na kayo mga iglesia ni Kristo. Iglesia ni Jesus Kristo, ipinanganak na muli. Amen. So, ngayon, ipinanganak ang iglesia noong AD 33. No? 50 days after ng ascension ni Jesus sa heaven. Nangako ang Panginoong Jesus na kanyang ibubuhos ang kanyang nangako ang Panginoong Jesus na ipagkakaloob ang kanyang Espiritu Santo sa mga mananampalataya. Ngunit hindi nangangahulugan na hindi pa nag-i-exist ang Holy Spirit. Kasi ginamit mo yung salitang isusugo niya ang banal na Espiritu. Ibig sabihin, andyan na, available na, ngunit may takdang panahon upang palakasin ang mga mananampalataya. Sige natin maunawaan po ang katotohanan ito as we celebrate the Pentecost Sunday. And nawa sa umaga ito, magkaroon tayo ng hangarin or desire ng kapunuan, ng kapuspusan, ng kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang mananampalataya na puspos ay malaya sa pagkagapos ng kasalanan. Ang isang mananampalatayang puspos, no, ay mayroong kalayaan na gawin kung ano ang nais ng Diyos. Walang Kristiyano magsasabi, ang hirap magpaka-Kristiyano sapagkat ang sino mang sinasamahan ng banal na Espiritu, mayroong kapuspusan, kaya niyang gawin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Hindi na iiral pa yung kanyang sarili, kundi iiral sa kanya kung ano ang kalooban ng Diyos. So, ngayon, makita ko natin ang katotohanan ito at sa ating pag-aaral, patuloy natin tanggapin
ang pagpapala ng salita ng Panginoon. So, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, pinupuri ka namin, dinadakila at pinasasalamatan. Tunay o Diyos na napakabuti mo sa lahat ng panahon. Sa kung anumang meron kami, Panginoon, mabuti mang bagay o hindi man maganda ang dumarating sa buhay namin, Ikaw ang Diyos na mayroong napakagandang plano sa lahat ng kapanahunan. Mga panahon mang nauunawaan namin o kapos pa ng aming karunungan para unawain ang iyong ginagawa, Lord, patuloy ka pa rin gagawa ng mabuting bagay sa buhay ng iyong mga anak. Hayaan mo nga po, Diyos, na ngayong umaga, patuloy namin may pagpasalamat sa iyo, kabutihan mo, at patuloy namin makita ang aming sarili sa iyong harapan, na bagamat hindi kami karapat-dapat, ngunit kami yung tinanggap at pinaging anak, at sinangkapan ng kapangyarihan ng Santo Espiritu, upang patuloy na mahayag ang iyong katuwiran at kabanalan sa amin. And I pray, Lord, sa umagang ito, sino man po ang may mga karamdaman, ang kagalingan na may dumali sa kanila ayon sa kapangyarihan iyong pinagkaloob, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na sino man ang may mga alalahanin, turuan mo magtiwala ng lubos sa iyo, sapagkat higit ang magagawa mo sa mga alalahanin dumarating na iyan. At sino man, Panginoon, na may mga kinakaharap na mga suliranin, mga pagsubok sa kasalukuyan, mga panahon, Lord, na minsan nag-iisip ang sino man na susuko na sa mga pinagdadaanan. Lord, hayaan mo na ngayong umaga magkaroon ng panibagong pag-asa sa ilalim ng iyong biyaya at kapangyarihan ng Santo Espiritu. Dakilang Diyos, maraming salamat po dahil ang tunay ikaw ang Diyos na patuloy na gumagawa sa bawat isa. And I pray, Lord, ng iyong kapayapaan patuloy na maghari sa aming buhay. Yabang iyong banal na Espiritu patuloy na nabubuhay. Hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus na kami kanyang palakasin at pagtagin. Salamat po, Amang Banal. Purihin ka at dakilain. Dito pong aming dalangin. In Jesus' name, Amen. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon, na katotohanan ay why we need Pentecost. So, actually, yung Pentecost, naganap na nung kapanahunan pa. Nung sa Acts chapter 2, Acts chapter 1 verse 8, sinabi ng talata na ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. So, kung mapansin po natin, yung ministry ng Panginoong Jesus ay napakahalaga nung kasama niya yung mga alagad. Okay? Although kasama siya ng mga alagad, pero yung mga alagad, nasa panahon sila po ng transition na kumbaga tinuturuan ni Lord. For 3 years, kasama ni Jesus yung 12 disciples and other disciples. So, ang dami ni Jesus ng mga disciple. Yung ilan, hindi na ho nabanggit. At may mga babae pa na mga disciples si Jesus. Pero yung pinakang meron siyang pinili, yung 12, at sa 12, meron siyang 3 na palaging kasama kahit saan siya magpunta. Kasama ho niya si John the Beloved. So, tinuruan ng Panginoon lahat na maaaring makita sa Kanya, lahat na maaaring ituro, may import sa kanila, ibinigay ng Panginoong Jesus sa mga alagad. Ngunit, papansin po natin, nung time na may persecution, bagamat nangaral ng Panginoon sa John chapter 16, na pinaunin niya na darating yung pag-uusig. Ngunit sa kabila ng pag-uusig, darating naman ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na magiging kahalili ng Panginoong Jesus, magiging kapalit ng Panginoong Jesus kapag siya umalis na dito sa daigdig. So, ipinagpaalala niya na ngunit nung dumating ng pag-uusig, dumating na yung trial kay Jesus na malapit na siya ipango sa krus, ipango siya sa krus, yung mga alagad niya nagkanya-kanya. Nandun sa kanila yung takot, na manindigan para kay Jesus. Meron pa nga isa, nung si Jesus, nung kinument siya ni Jesus at sabi ni Lord, na ibinibigay sa iyo ang ikaw ay Pedro at sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia. So, kung kinument si Peter ni Jesus, tuwang-tuwa si Pedro. Then, kinabukasan,
after niya i-commend, nirebuke sapagkat ipinahayag ni Jesus ang kanyang nalalapit na kamatayan. Ngunit anong sabi ni Pedro? Panginoon, huwag naman mangyari sa iyong bagay na yan, no? Sa ibang salin, sabi sa ibang salin, dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay bago kanila magalaw. So ganun katapang si Apostle Peter. Subalit nung dumating na mga kalaban, dumating na yung mga kasundaluhan, gusto niya makipaglaban, pero nung naka-atake lang siya, nang tanggalan ng tenga yung isang kasama ng mga sundalo, tumakbo na si Pedro. At nung sinusundan niya si Jesus, babae pang nagtanong sa kanya at natakot si Pedro. So, makita ko natin na nandoon yung takot, nandoon yung kanilang pag-aalinlangan, bagamat kasama nila ang Panginoong Jesus. So sa kabilang banda, ang Panginoon ay mahabagin, maawain. Sa kabilang dako na sila iniwan nila ang Panginoong Jesus. Noong resurrection ni Jesus, muling pagkabuhay, hinanap pa rin sila ng Panginoong Jesus. No? Pinaalalahanan ng dapat paalalahanan. At si Pedro ay kanyang tinanong na makatlong ulit, Pedro, mahal mo ba ako? Eh, sabi niya, opo, Panginoon. And makatlong ulit din tumugol si Pedro. Ngunit hindi nagtapos doon. Hanggang nung panahon na malapit na siyang iakyat sa kalangitan, doon natin makikita ang katotohanan na ipinangako ng Panginoong Jesus ang kapuspusan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, bago siya iakyat sa kalangitan, bago yung kanyang ascension, ibinigay niya ang pangako na ito sa Acts chapter 1 verse 8, na ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingala sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. So, ganun yung senaryo noong panahon na yun, no? Iniakyat ang Panginoong Jesus, subalit, hindi niya iniwan ang mga alagad na mag-isa o sila-sila lang. Sapagkat ipinagkaloob niya ngayon ang banal na Espiritu. And sa panahon ng Pentecostes, doon ibinuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu. Ang Pentecost or Festival of Weeks, no? Ito ho'y kapiestahan, no? Ito ho'y kapiestahan and celebration ng mga Jews. 7 weeks or 50 days after nung Passover. Okay? 50 weeks after ng Passover celebration. Ano yung Passover? No? Naunawaan po natin na nagse-celebrate ang mga Hudyo ng pista ng Paskwa sa kadahilanan, ito yung pinag-utos sa kanya ng Diyos. Na ang Paskwa or ang Passover feast, ito yung panahon na dumaan yung anghel ng kamatayan sa lugar ng Ehipto, and ang ipinag-utos sa kanila ni Yahweh na maglagay ng dugo sa hamba ng kanilang mga pintuan para hindi sila pasukin ng anghel ng kamatayan at hindi mamatay ang mga panganay na anak na lalaki. So, yung mga naglagay ng mga dugo sa hamba ng mga pintuan, hindi nga pinasok ng anghel ng kamatayan. At ang mga namatay, yung mga panganay na anak na lalaki ng mga Egyptyo. So, ito ho ay mayroong significance pagdating sa New Testament. Sa kadahilanan na hindi rin tumama sa atin o hindi rin tayo hinatulan ng kamatayan dahil sa dugo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na dumaloy para sa atin. No? Tayo'y hinugasan, tayo'y tinabunan o kinuberan ng dugo ni Jesus at pagkatapos nilinis tayo, hinugasan tayo ng dugo ni Jesus. Kaya ang hatol na kamatayan sa kasalanan ay hindi na natin pa mararanasan. Dahil sa tinanggap ni Jesus
ang parusa na para sa atin. Mayroong nag-alay ng buhay, mayroong dugo na nabuho sa krus para tayo'y mapatawad at malinis. So, ngayon, 50 days after ng Passover, nagkakaroon sila ng celebration ng Pentecost. And during the time of Pentecost, doon naman ibinuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu Santo sa mga mananampalataya. Acts chapter 2, verse 1, okay. Acts chapter 2, verse 1 to 4. Okay? Then what looks like flames or tongues or of fire appeared and settled on each of them. And everyone present was filled with the Holy Spirit. Tanda po natin yung word na filled of the Holy Spirit, puno or puspos ng Espiritu Santo. At ano ho ang nangyari ayon sa talata? Sabi po ng passage, and began speaking in other languages. So, dito po, makikita ko natin na sila'y nagsalita ng wika ng mga taong taga-ibang lugar. And ang purpose, para maunawaan po sila ng mga taong yun. So, namangha ngayon yung mga tao. So, and everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them this ability. The Holy Spirit, okay. So, ibinuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa mga mananampalataya na nagkakatipon sa araw ng Pentecostes. Ang verse 1 and 2, no? Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagulot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Base po sa background commentary, may pinagkahalintulad ang kaganapang ito sa panahon ni Moses. No? Na mayroon silang nakitang haliging apoy. Ito po'y tinatawag natin sa theology na theophany. No? Mga appearance ng Diyos in human form or appearance ni Lord in any form. Halimbawa, yung burning bush. No? Maya-maya may nagsalita mula doon sa burning bush. So yun po ay mga appearance ng Diyos. No? Yung pillar of fire and pillar of clouds, yun din po ay mga appearance ng Diyos. Okay? So ngayon, pagdating po dito, may nakita silang dilang apoy. Yung nakaraan, mayroong isang yung isang Pentecostal din na preacher na mayroong na ikwento, na sabi niya yung kanyang tatay sa isang church. Nung maliit pa siya, naikwento ng kanyang tatay, nagpapaumpisa pa lang ang revival. Nagpapaumpisa pa lang ang revival, apelido ng kalimutan ko yung pangalan ng preacher nito na nagkwento siya. No? So, sabi niya, ikinito ng kanyang tatay, na gabi noon, nagkakaroon ng revival sa kanilang simbahan, sa kanilang church. And then, habang nagkakapuspusan doon sa loob, grabe yung worship, no? May mga nag-iikot doon sa church na hindi mo alam kung saan patungo, yung pala often yung kanilang nakikitang vision, no? Na parang may nakikita silang kulay puti na lumilipad sa loob ng kanilang church. At ikot sila ng ikot na hinahabol nila yun. Yung ilan naman nag-speaking in other tongues, mayroong iba naman po na nakaluhod, umiiyak sa Panginoon, at samot-sari ang nangyayari. Hanggang sa maya-maya, may mga nagsipagdatingan ng mga bumbero. Pagpasok sa church, nagtanong yung usher, bakit po kayo nandito? Welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. Sabi, may nagbalita kasi sa amin na meron daw nasunog dito. No? So, tinignan nila, chinek nila yung lugar, wala akong sunog na nangyayari. Sabi niya, paano? Sino mo nagsabi?
mayroong report sa amin yung kapitbahay niyo, mga kapitbahay niyo, nasabi na nasusunog at nakita nila mayroong apoy sa inyong bubong. Mga kapatid, ito'y nangyari, ang kwentong ito naganap sa US, no? Noong 1960s, mayroong kaparehong nangyari nung nagkaroon ng revival ang Assemblies of God sa Bicol. Parehong pangyayari sa lugar po ng Calvary Temple sa Santiago, Iriga City. Dumating yung mga misyonero ng Assemblies of God para mag-conduct ng revival meeting sa church. And then, halos ilang araw na nagpa-fasting bago mag-umpisa yung revival meetings. So, nangyari, yung lumang church, kasi yung lumang church na yun, ay dati po siyang UCCP. Okay? United Church of Christ in the Philippines, mga protestante. So, napasok ko ito. So, nag-conduct ng revival doon for 7 nights. Okay? Tuloy-tuloy. So, sa loob po, ganun din ang nangyayari. Na ang kwento ni Ma'am P.B. Orozco, yung mga, alam niyo yung mga chair nung araw, hindi yung kagaya nito. Yung sa Catholic ng mga chairs na mahabang mga kahoy, na mayroong patungan, kung luluhod ka, kumbaga yung kamay mo may papatong mo doon. So, yung kanyang tatay, si Pastor Dima Iwat, lumulundag doon sa mga upuan na yun sa ibabaw. Kasi, ang kwento ni Pastor Dima Iwat, mayroon siyang mga nakikita lumilipad ng kulay puti doon sa loob. Sabi niya, ang Holy Spirit nasa loob. Pero wala nang ibang nakakakita. Yung iba naman, may umaakyat sa bintana. So, parang napaka-weird. Tingnan kung nandun kayo sa panahon na yun. Pero iba kasi kapag nandun sa panahon na mayroong kapuspusan ng banal na espiritu, kadalasan nangyayari yung mga bagay-bagay nito. And ganun din ang report na mayroong tumawag na bumbero kasi ang akala nasusunog. Dahil mayroong silang nakitang napakaliwanag na apoy sa tuktok ng simbahan. Nung dumating yung bumbero, wala hong apoy. So, kung mapapansin po natin, may mga pinagkapareho sa pangyayari dito sa panahon ng Book of Acts, no? Na merong dilang apoy sa uluhan, dyan mismo sa ulo. So, ito po ay bahagi pa rin ng tinatawag ko natin theophany o appearance ng Diyos in a form of fire. Nagkaroon ng kapuspusan. So, bilang tanda ng kapangyarihan ng Diyos na tinanggap nga ng mga mananampalataya. Well, unawain po natin, ang banal na espiritu, hindi lang po siya basta-bastang parang puwersa o kapangyarihan ng Diyos. Ang banal na espiritu po ay persona. Ibig sabihin, buhay ang Espiritu Santo. Gumagawa ang Espiritu Santo, may pakiramdam ang Espiritu Santo. May pag-iisip ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos. Okay? Gumagawa ho siya. Kumbaga, siya ho ang taga-kilos, taga-gawa. Halimbawa, pagdating po sa salvation, plinano ni Father ang kaligtasan po natin. Okay? Itinakda ng Ama ang kaligtasan po natin sa plan of redemption. Ang naging object ng salvation po natin, si Kristo. Sapagkat si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, isinugo ng Ama para tayo po'y abutin at maligtas, matubos po tayo sa ating kasalanan. Ngayon, hindi mo tayo maliligtas kung walang banal na Espiritu. Okay? Bakit po? Anong ginagawa ng Holy Spirit? Kahit na si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo, kung wala si Holy Spirit, imposible tayong maligtas. Sapagkat hindi ko tayo magre-response sa gospel. No? Kasi kapag kami nag-preach patungkol sa kasalanan na dapat na talikuran at tanggapin yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, dalawa lang ang maaaring response natin. Maaaring mag-response tayo ayon sa conviction ng Banal Espiritu. Nang sinasabi ng Banal Espiritu, oo, bagamat nagkasala ka, mayroong kapatawaran. Lumapit ka sa Kanya.
Ganon yung pangungusap ng Banal na Espiritu sa ating kalooban. At sa ganung kaparaanan, tayo po ay nag-response at tayo naligtas. Yung iba naman ng response, nagkakaroon po ng resistance. No? Ano tingin mo sa akin, makasalanan? Bakit ikaw, hindi ka makasalanan? So, ganun po yung dalawang uri ng response. Pwede yung mag-response, pwede mag-resist ang tao sa conviction ng Banal na Espiritu. Subalit walang taong naligtas na walang conviction ng Banal na Espiritu. So, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay aktibo sa kaligtasan po natin. Gayon din naman sa iglesia. Kung bakit naipanganak ang church at nagkaroon ng iglesia dahil ibinuhos ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa church. Wala pong iglesia ngayon kung walang Espiritu Santo. Mga kapatid, no? Wala ko tayong kinikilalang founder ng iglesia ni Cristo. Amen. No, natulala kayo, walang founder ng iglesia ni Cristo. Samantalang nakaraan, mayroon namang vice executive ang iglesia nila. Pero hindi yung iglesia ni Jesus. Ni Jesu Cristo ayon sa Biblia. Wala akong founder sapagkat ang pasimuno ng church, walang iba kundi ang Espiritu Santo. Nung in-empower ang mga believer, inantay ho nila hanggang dumating ang Banal na Espiritu. Tinanggap nila ang kapuspusan ng Banal na Espiritu. So, ngayon, kung papasinin po natin, sa bawat era, palaging kasama natin ang Diyos. Halimbawa, sa Old Testament, nandoon ang hayag ang tatlong persona, pero mas hayag yung ginagawa at plano ng Ama. Pagdating po sa New Testament, nireveal, no, or nahayag si Jesus nung siya'y nagkatawang tao at nakasama ng mga alagad. Nung umalis ang Panginoong Jesus, umakyat sa langit, ang kasunod, iniwan naman sa atin ang Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu ay palaging gumagawa at tagagawa. No? Sa lahat ng kapanahunan, halimbawa, nung ang Panginoong Jesus inilagay sa sinapupunan ni Maria, mayroong kinalaman po ang Holy Spirit. Sabi po ng Luke chapter 1 verse 35, sumagot ang anghel, bababa sa iyo, sinabihan si Mary, no? Bababa sa iyo sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo, liliniman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo. So kung papasin po natin, sa paumpisa pa lang nandun ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos kay Mary. Kung walang Kristo, no, wala din na iglesia. Kung walang Holy Spirit, kung wala, hindi din po mapapaumpisa ng iglesia. So napakahalaga po ng katotohanan ito. So, ipinanganak ni Mary si Jesus, no, bilang tao, nung nagkatawang tao ang Panginoong Jesus. Ngunit mayroong partisipasyon ng Banal na Espiritu sa kapanganakan ng tagapagligtas. At ang ating tagapagligtas ang siyang ulo ng iglesia. Okay? Maging sa kapanganakan, pagkatatag ng iglesia, meron palaging partisipasyon ng Banal na Espiritu. Gumagawa sa lahat ng kapanahunan. Napakahalaga maunawaan po natin ito sapagkat hanggang ngayon, gumagawa pa rin ang Banal na Espiritu. Ngayon, tingnan po natin kung bakit kailangan natin ang kilos ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Bakit kinakailangan natin parehong sa panahon ng Pentecostes? No? The Holy Spirit is promised to the church as a comforter, enabling us to become Christ-like. No? Maging kapareho ni Kristo. Maging kahalintulad kung bakit ipinangako sa atin ang Espiritu Santo. No? As a comforter. So, unawain mo natin yung salitang comforter maya-maya at maging kahalintulad ng Panginoon. So, fulfill God's will and maintain the purity and holiness of the bride of Christ. Okay. Binanggit na naman po yung bride of Christ. Marami yung tawag sa iglesia. No?
tinatawag pong body, tinatawag pong pamilya, tinatawag po siyang bride of Christ. No? So, sapagkat babalikan ni Jesus ang kanyang iglesia. No? So, unang katotohanan, napapansin po natin, the Holy Spirit was promised to believers following Christ's ascension. And maliwanag po yung talata ho natin sa Acts 1:8, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. So yung existence ng church, palagi hong sinasamahan ng Diyos. Palagi sinasamahan ng Diyos ang kanyang mga tinawag. Ang mga alagad, kasama nila ang Panginoong Jesus, no? Nung nabubuhay pa. Sa panahon natin ngayon, ibinigay ang banal na Espiritu sa atin upang tayo puspusin, upang tayo punuin ng Panginoon, upang isakatuparan ang kanyang ipinagagawa sa atin. Ang sabi kasi ng talata, magiging mga saksi, but you will receive power when the Spirit comes upon you. No? You will receive power. So anong uri ng kapangyarihan? Hindi ho ito yung mga anting-anting at agimat na proteksyon mo na laban sa kung anong mga bagay. Minsan, mayroong aksidente din sa may lugar ng kinastilyuhan, and then sabi ng anak ay salamat sa Diyos at isinuot ni tatay yung tawag diyan agimat na nakalagay dyan sa may waist, no? Na para may tansi, and then lubid na may nakasabit na buto ng ahas. So, naniniwala siya sa Diyos at the same time naniniwala siya sa anting-anting na siya nag-protect sa kanyang tatay laban doon sa aksidente. Pero tayo ho, sinangkapan ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. No? Tayo, kapangyarihan ng Espiritu Santo upang maging mga ano po? Mga saksi ni maging saksi ng Panginoong Jesus. No? Sa kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus at tayo po'y makapangaral ng mabuting balita sapagkat ang nais ng Panginoon na ang lahat ng tao ay maligtas. No? Hindi lang para sa kung sino. Kaya, kung bakit po ang Panginoong Jesus hindi pa bumabalik, ang sabi po ng Matthew 24 verse 14 or 16, no? Kapag ka ipangaral ng mabuting balita ng paghahari ng Diyos, saka darating ang wakas. So hanggat hindi na ipangangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao, hindi pa babalik si Jesus. Sapagkat ang nais niya, maipangaral. Nung nag-umpisa po ang Assemblies of God, mababasa niyo po yan sa history, na nagkaroon po ng lakas ng loob yung mga mananampalataya na pumunta sa mga lugar na mga lugar ng mga indigenous people, no? Lugar na kung saan may mga cannibal, and kahapon lang po, no? Sinelebrate yung ilang taon na kamatayan ni John Eliot. Sino ho siya? Asawa ni Elizabeth. Isa hong misyonero sa Ecuador na pumunta ho silang tumutulong, nag-mission sa lugar na yon. Subalit isang araw, bumagsak yung kanilang sinasakyang eroplano mismo doon sa lugar na may mayroong sapa, ngunit nailapag naman nilang maayos, yung kanilang sasakyan, pero sila na ho yung pakpak ng kanilang sinasakyang eroplano. Then biglang dumating po itong grupo ng mga tribes, and nangyari na sila ko ay pinatay at niluto. Ganun ho yung history ng mga misyonero. Malakas ho yung loob nilang mag-misyon kahit ang kapalit ang buhay ho nila. Dahil sa kapangyarihan ng Banal Espiritu. At nauso po
nauso po, nung panahon na yun, yung tinatawag na one-way ticket. No? Na isang misyonero, yung mission, wala nang balikan pa. Bibili lang sila ng ticket papunta sa isang lugar, pero wala hong katiyakan kung makakabalik ka o hindi. Ganun katindi. So, sino ang maglalakas loob? Mga estudyante pumunta doon sa misyon, nag-aaral ka, mayroon kang magandang pangarap sa buhay. Ito po'y nangyari dahilan sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. No? Hindi ho sana napasok yung mga libid na lugar kung walang kapuspusan ng Banal na Espiritu. So napakahalaga ng kilos ng Banal na Espiritu. Bakit po? Anong kanyang binibigay? Kapangyarihan. Dahil mayroong kapangyarihan, hindi lamang po sila napalakas, alam nilang sila'y sinasamahan ng Banal na Espiritu. So, ito po'y napakahalagang kaganapan sa church. Okay? So, tingnan po natin, itong John 20, verse 21 to 23. Sinabi naman ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan, kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ayon po sa mga Bible theologian, ito ho yung conception ng church. Hindi pa sila ipapanganak. After the resurrection ni Jesus, napakita yung mga alagad sa Kanya. No? And then sabi ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. And pagkatapos, anong ginawa ni Jesus? Hiningahan sila at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. So hindi pa ho yun yung kapanganakan. Yun pa lang yung conception of church. No? So, nandoon po ang pagsama ng Espiritu Santo upang ang church ay makapanatili at mapatatag. May mga panahon minsan pinagsisikapan natin mapatatag at mapanatili ang Iglesia ng Panginoon, ngunit ang katotohanan, ang Banal na Espiritu ang gumagawa. Mga panahon ang church minsan natutulog, may mga panahon na guguluhin niya ang church. Para ang church natutulog-tulog gumawa, magtrabaho. May mga panahon na minsan samot-saring problema ang dumarating sa church, nagiging kaparaanan ng Panginoon upang ang church patuloy na gawin kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, ipinangako, kung ito'y pangako ng Diyos, dapat natin tanggapin. And then, the Holy Spirit is a promise to the believer as comforter, no? Ibinigay na pangako bilang tagapatnubay or comforter. So John 16 verse 17, but in fact it is best for you that I go away. Anong translation to? Because if I don't, the word advocate won't come. If I do go away, then I will send him to you. No? Ngunit, dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi pa parito ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit, kung umalis ako, susubuin ko siya sa inyo. Sa pag-alis ni Jesus, mayroong kapalit, mayroong kahalili, ang Banal na Espiritu. At ang Banal na Espiritu ay tinawag din pong advocate. Or, sa ibang translation, comforter. Mula sa Greek na parakletos. No? Siyang nagko-comfort. Siyang sumasama. Iginaguide. So, pinangako ni Jesus ang patnubay na hahalili sa kanyang pag-alis na walang iba kundi ang Holy Spirit. So, paano natin mapagtitibay ang katotohanan na yung advocate na tinutukoy or comforter ay ang Holy Spirit? Unang-una, pansinin po ninyo sapagkat persona ang tinutukoy nung banggitin po sa Tagalog na paparito sa inyo ang patnubay. No? Yung advocate, no? na nasa capital letter. So, ito po yung isang persona
na susuguin. And pagdating po sa verse 13, makita ko natin kung paano tinukoy ni John na ito nga ang espiritu ng katotohanan na walang iba kundi ang Holy Spirit. So tingnan po natin, no? He will guide us, mga kapatid. Bilang mananampalataya, mayroong tagapagpatnubay sa atin, nangunguna ho sa atin, nag-guide sa atin. So hindi ho tayo nabubuhay na mananampalataya na parang walang kabuhay-buhay ang pagiging Kristiyano. Sapagkat araw-araw, meron ka pwedeng kausapin ang banal na Espiritu na maaaring mag-guide sa iyo. Mga pagkakataon minsan kahit nakalagitnaan ng gabi, gigisingin ka ng Panginoon para lang manalangin. Sapagkat may mga panahon na minsan may mga panganib na darating, gigisingin ka ng Panginoon upang i-guide kang manalangin. May mga pagkakataon minsan na hindi mo alam kung anong gagawin, nandiyan palagi ang pangungusap ng Banal na Espiritu sa atin. Napakalagang nire-recognize natin ang Banal na Espiritu sa ating buhay. Pinangungunahan niya tayo, sinasamahan niya tayo. May mga panahon ng temptation ang lakas, no? Ng hatak ng temptation. Ngunit may mga kadalasan kapag nandiyan ang Banal na Espiritu, puspos tayo ng Banal na Espiritu, walang lugar yung temptation sa ating buhay. Amen po. So kapag wala ang Banal na Espiritu, babalik ka doon sa old nature. Na ikaw mismo, kahit na walang temptation, maghahanap ka ng temptation. Kaya napakahalaga na tayo po'y palaging puno, puspos, at sinasamahan ng Banal na Espiritu. Subalit, matitiyak ko natin na tayo'y sinasamahan ng Banal na Espiritu kung tayo po'y lalakad ayon sa katuwiran ng Diyos, ayon sa kanyang katuwiran at kabanalan. Kung tayo po'y gagawa ayon sa kalooban ng Diyos. Pagka sinabi mo natin kalooban ng Panginoon, ito'y palaging nasasalig sa salita ng Diyos. No? May mga pagkakataon minsan may magpapaalam. Pastor, may pupuntahan ako ngayong araw ng linggo. No? Ang tanong, ito ba'y nasa ilalim ng pangungusap ng Panginoon? Kadalasan kong sagot, Matthew 6:33. No? Ibig sabihin, ito ang authority ng Word of God. Ito ang salita ng Diyos. Ito ang dapat natin sundin. Kung nandoon yung pangungusap ng salita, ang pangungusap ng Banal na Espiritu, magiging magaan sa iyong sundin ang Matthew 6:33. Hindi na kailangan pang ipaliwanag, hindi na kailangan pang i-elaborate kung ano ang ibig sabihin ng talatang yun. Maliwanag na yun na kinakailangan sundin natin. At matitiyak mong sasamahan ka ng Banal na Espiritu kung nasa ilalim ka ng authority ng Word of God. No? Kaya nasa minsan, magsisisi tayo, bakit pa kasi pumunta doon sa lugar na yun? No? So, tiyakin mo na para samahan ka ng Panginoon, alam mo na pangyayari kung anong kanyang kalooban ayon sa kanyang salita. And then, He convict us. No? Convicted. Nangungusap ang Banal na Espiritu sa atin. Kapag nabasa ko natin ang salita ng Diyos, meron siya pangungusap. No? Kapag tayo nagkasala, may pangungusap. Subalit kapag ka nagkasala at namumuhay sa kasalanan na walang conviction ng Banal na Espiritu, magtaka ka. Baka hindi ka na sinasamahan ni Lord. Hinahayaan ka na ng Panginoon sa kung anong gusto mo. So kapag gano'n na ang kalagayan mo sa buhay na wala ng conviction pa ang Banal na Espiritu, mangamba ka na. Alam mo kung bakit? Kasi kasunod dyan, maaaring kapahamakan mo. Mangamba ka na kung wala ng conviction pang Banal na Espiritu. Pero ang ending yan, babalik at babalik ka sa Panginoon. Sapagkat walang higit na pinakamainam na lugar kundi ang manatili sa Diyos. Kapag nawalay ka sa Panginoon, alam mong kahirapan palagi ang nandoon. Walang buhay kapag wala ang Panginoon, sapagkat tanging ang Diyos ang source ng buhay. So, ngayon, conviction. Maaaring conviction patungkol sa pagkakasala,
na ating nagagawa, maaaring conviction sa mga desisyon na dapat natin ginagawa. No? Ano ba talaga tama? Araw ngayon ng linggo, saan ba talaga ko dapat? No? Every summer lang naman ang outing, pastor. No? Once a year lang naman ang outing, every Sunday naman, nag-church tayo. No? Pero hindi nga ngayon ang kalooban ng Panginoon para sa iyo. No? Pwede ka naman mag-outing by October, no? Tag-ulan, tag-bagyo. Basta mahalaga nangyayari yung kalooban ng Panginoon. No? So, napakalaga, ang dami nating desisyon na minsan hindi mo na kailangan magtanong, Lord, kalooban ba ito? Pairalin mo lang kung anong conviction ng Banal na Espiritu at magiging maliwanag ito sa iyo. Amen. So, buhay kasi ang Banal na Espiritu, gumagawa, nangungusap sa atin. Ano pa ho? He gives us peace amid persecution. No? In the midst of persecution, nandoon palagi ang pangungusap. O nandoon palagi ang Banal na Espiritu upang pagkalooban ka ng kapayapaan. Sino po ba sa iyo nakaranas minsan ng sobrang bigat ng kalooban dahil nasasagot-sayang problemang dumarating? Sino na ba nakaranas nun? Wala pa, pag-pray natin magkaroon. So, kung naging karanasan mo ang mga bagay-bagay nito sa buhay, and yung decision mo na lumapit sa Panginoon, naranasan mo yung presence ni Lord, tila ba parang natutunaw yung mga problema nasa paligid mo. At mas kumakapal yung presensya ng Diyos na magbibigay ng kapayapaan sa iyong kalooban. Kasi kung wala yung kapayapaan mula sa Banal na Espiritu sa gitna ng mga pagsubok, maaaring i-magnify mo yung mga problema at mas madadaganan ka ng problema. No? Or kung hindi naman i-magnify mo yung problema, gusto mo makalimot sa problema, ang gagawin mo, maghahanap ka ng lugar na para malibang ka, pupunta ka sa kung kaninong tao na makipag-usap ka. No? Pupunta ka sa ibang lugar na, kumbaga, malilibang ka, or minsan, lugar na mayroong bisyo, pansamantalang malimutan yung problema, pero hindi mo alam, yung iniwan mong problema, kinabukasan, problema pa din. Yung pinasok mo, akala mo makakapag-unwind ka, another problema pala. Bakit po? Naghanap ka ng kausap, yung kausap mo, biglang ikinalat yung problema mo. No? Or nagbisyo ka, pagkatapos, problemado ka pa din, hanggang sa unti-unti, ang naging habit mo na yung bisyong yun, hanggang nahata ka sa bisyong yun. So, another problema. Kaysa lumapit ka sa Panginoon, unahin ang kanyang presensya, hingin sa Banal na Espiritu, pagkalooban ka ng kapayapaan. Ito yung sinasabi ng isang awit, no? Kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan. Sapagkat ito'y kaloob ng Diyos sa atin. No? Ito'y napakaganda ng kapayapaang binibigay ng Diyos. Kahit na mayroong problema, kahit na may pagsubok, kahit na may mga pagtutuwid na dumarating sa ating buhay. Pansinin po ninyo ilang mga katauhan sa Biblia na dumanas din ng pag-uusig si Pedro sa Acts 12, verse 6 to 10. Makikita natin ang kwento niya na ibinilago siya. Ang totoo, gusto na siyang patayin. Gusto ko siyang i-execute. No? Gusto siyang hatulan ng kamatayan, ngunit hindi pa kalooban ng Diyos. So, anong nangyari kay Pedro? Si Pedro ho, nakabilanggo, at alam niya kung ano mangyari sa kanyang kinabukasan. So, nandoon ho siya, nakatayo, nandoon ho siya, napagitna ng dalawang gwardya. Subalit ang sabi ng talata, si Pedro ay natutulog. Alam niyo, mga tao problemado, stress, depressed, pilitin niya matulog, hindi siya makakatulog. Dahil sa problema ang iniisip. Ngunit ang sino mong may kapayapaan mula sa Panginoon, meron pong kapahingahan sa presensya ng Diyos.
Bagamat ang isipan ni Pedro, bukas katapusan ko na. Ano ngayon? No? Ngunit, ano ginawa ng Diyos? Meron na nanalangin. Ibinukas ng Diyos ang pintuan ng kulungan at nakalabas si Pedro sa bilangguan yun. Si Paul and Silas sa Acts 16, 25-27, nasaan po dalawang ito? Ipinabilanggo ang dalawang misyonerong ito. Ang pagkakabilanggo ng araw, hindi ko basta-basta kapag mahigpit, no? Sapagkat mayroong nakatalikala sa dalawang kamay, nakagapos at paa, na mayroong talikala, na mayroong nakagapos na kadena, na mayroong pong pabigat para hindi ka makatakbo. Tapos nabantayan pa sila ng gwardya. So anong ginawa nila Paul and Silas sa loob ng bilangguan? Sila po ay nag-worship sa Panginoon. Nakukuha mo pa rin bang magpuri at sumamba kay Lord sa gitna na mayroong problema? Kung hindi mo makuha, kinakailangan mong suriin ang iyong kalooban. Baka mas higit mong minamagli pa yung problema kaysa unahin mo ang Panginoon. Kapag kainuna mo ang Panginoon, mararanasan mo kanyang kapangyarihan, kapuspusan, kahit na mga problema ang dumarating, walang kapangyarihan laban sa buhay mo. Hindi hawak ng problema, ng pagsubok, pag-uusig ang buhay mo. Ito'y nasa kamay ng Diyos. So, ano bang nangyari sa kanilang praise and worship? Nagkaroon ng lindol, pero ang nakapagtataka, sapagkat ang sabi ng talata, nakalag ang kanilang mga tanikala. Lindol yung dumaan, kadalasan, building yung gumuguho. Bakit yung kanilang talikala natanggal sa pamamagitan ng lindol? Sapagkat hindi ho yun ordinaryong lindol. Nandun ang kapangyarihan ng Diyos para sila'y palayain. At ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Lalong nahahayag ang kapangyarihan ng Panginoon. Subalit, paano nangyayari ito? Ito po'y nagaganap ayon sa kalooban ng Diyos sa kilos ng banal na Espiritu. At kahuli-hulihan na mayroong kapayapaan. Ito na ho, yung dalawa parehong nabuhay, yung isa namatay, si Stephen. Ngunit anong meron kay Stephen? Puspos pa rin si Stephen ng Espiritu Santo. Sa Acts chapter 7, verse 54-60, yung kwento ng kanyang kamatayan. Nung sinabi niyang, nakita ko, na nakaupo sa kanan ng Ama si Jesucristo na sa kanyang kaluwalhatian, biglang nagalit yung mga Pariseo, yung grupo ng Sanhedrin, yung konseho. Anong ginawa kay Stephen? Kinalagkan sa liwasang bayan, sa pintuan ng bayan. So anong ginawa? In-accuse ko siya ng blasphemy. And ang hatol kapag ka-blasphemy ay kamatayan or stone to death. Batuhin hanggang mamatay. So, sa ganoon pong kaparaanan. So, kumuha ng bato, actually kasama doon si Apostle Paul. No? Hinawakan niya yung mga damit ng mga magbabato kay Stephen. So, habang binabato si Stephen, ano sabi ni Stephen? Panginoon, huwag niyo na ho silang papanagutin sa kasalanan ito. Ganun po yung mga puspos ng Espiritu Santo. No? May pagkakataon minsan, isang kwento sa school ni Pastor Jen before, no? Yung nagdi-devotion, naalala mo yung nagdi-devotion? Kwento ng nagdi-devotion, umaga-umaga. Yung isang estudyante yung babae, hawak yung gitara, nag-worship kay Lord, umiyak siya sa Panginoon. Meron naman isang estudyante na hindi mo maintindihan, no? Kasi minsan ang Bible school parang ginagawa recap ng iba. Umaga-umaga kumuha ng posporo, sabi ng estudyante babae, Lord, ang apoy, pagkalago sa akin, Panginoon. Ang mga nag-pray, kaya may lumapit ang estudyante, sinindihan yung posporo, ginanya sa tapat ng kanyang mukha. Pagkagulat ng estudyante ito, biglang kinalmot yung isang estudyante, akala ko ba puspos? Subukan mo, puspos. At ikaw ngayon ang masusunog. So, kumbaga, nangyayari na nasusubok ang kapuspusan, kung totoo ang kapuspusan,
nangyayari na nasusubok ang kapuspusan, depende sa kung ano ang nasa laman ng puso natin, kung talaga tayo puspos. Sapagkat kapag kapuspos, gagawa ka pa rin ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Magkaiba doon sa reaction ni Stephen, habang binabato, bato ho yun eh. Habang tama sa kanyang ulo, sa kanyang katawan, sobrang sakit, hindi na isulat ni Lucas sa aklat na yun na sinabi ni Stephen, arahin. No? Kundi, sabi ni Stephen, habang binabato, tumatama sa kanya yung bato sa kanyang ulo, sa kanyang katawan. Sabi niya, Panginoon, huwag mo na silang papanagutin sa kasalanan ito. Tanggapin mo ang aking espiritu. Napakaganda ng kanyang kamatayan nang kinuha siya ng Panginoon. May mga Bible scholar nagsasabi na habang binabato siya ng bato, malamang hindi gaano yung sakit na kanyang nararanasan. Dahil nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. No? So yung tingin natin, sakit naman nun. Sabi ng ibang Bible scholar, maaaring hindi ganun kasakit yung kanyang nararanasan hanggang kinuha ng Diyos ang kanyang Espiritu. Hindi hinayaan ng Diyos na mamatay siya dahil sa bato. Kundi kinuha ng Diyos ang kanyang Espiritu sa kalagitnaan ng pangyayaring yun. So, ito kasi yung katotohanan ng Banal na Espiritu nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Amen po. Tingnan mo yung katabi kung mapayapa pa siya. Praise God. Mapayapa pa, hindi mo na mayapa, mapayapa pa. So, tayo po bilang mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, merong parehong banal na Espiritu na nangunguna, na gumagabay at nangungusap sa atin. Hindi natin maaari sabihin, panahon lang yan nila Apostle Paul, panahon lang yan ng early church. Hindi po magpanggal ngayon parehong Espiritu Santo. Ngunit ang tanong, tayo ba'y nagkakaroon pa rin ng mithiin na maranasan siya? Nagkakaroon pa rin ba tayo ng desire na mapuspos ng Banal na Espiritu? Ang problema minsan, wala na ho tayong mithiin na mapuspos ng Banal na Espiritu. O minsan gusto rin natin mapuspos pero wala naman tayong ginagawa para mapuspos ng Espiritu Santo. Napakahalaga. Sa lahat ng panahon, unahin mo ang Diyos. Lahat ng pagkakataon, unahin mo ang Panginoon. I-seek, i-desire mo ang kapunuan at kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat parehong Espiritu ang ipinagkaloob ng Diyos sa mga mananampalataya sa panahon ng mga alagad at maging sa panahon po natin ngayon. Hindi mo siya nagbabago. Amen po. So, mayroong kapayapaan, mayroong paggabay ang Banal na Espiritu, hindi ka ililigaw ng Panginoon. Next, the Holy Spirit empowers believers to fulfill God's will and become like Christ. No? Maliwanag po ito dito, no? Sa Acts 1:8. Nabibigyan tayo ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At ano pang mangyayari? At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. So, in-empower, pinalakas, sinangkapan ng kapangyarihan ng Diyos. Sino? Tayo mga mananampalataya. Para ano po, mapulfill kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin at ano ang kalooban ng Panginoon, ipangaral ang mabuting balita, no, sa mga tao. Ayon sa kapuspusan ng Banal na Espiritu, Pastor, baka hindi naman sa akin makinig. No? Pastor, mukhang siya yung taong pinakang matinding kilala ko, hindi yan maniniwala. Alam niyo ho ba minsan, huwag kang magtiwala sa kaalaman mo. Huwag kang magtiwala sa pakiramdam mo. Kasi kung magtitiwala ka sa nalalaman mo at pakiramdam mo, wala kang talaga magagawa. Tandaan po natin na tayong mananampalataya, ang ating trabaho ay tagapagpahayag lamang ng mabuting balita.
Ngunit, trabaho ng banal na Espiritu na i-convict ang tao. Trabaho ng banal na Espiritu na mangusap sa tao. Kaya tayong mananampalataya, dapat patuloy na nangangaral at ang banal na Espiritu ang bahalang mangusap sa kanila. So, huwag kang mag-alala kung tatanggapin man o hindi, ang mahalaga ginawa mo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Na ipahayag ang mabuting balita sa mga tao na makilala nila si Kristo, talikuran ng kasalanan at sumunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ganun din naman ang nangyari sa ating buhay. No? Maaari may mga tao magagaling magsalita na ipaliwanag sa atin na mahusay ang gospel. Pero ang totoo, ang banal na Espiritu ang nag-usap sa atin kung bakit tayo nagsisi sa ating kasalanan. Bakit natin nakita yung ating sariling karumihan sapagkat mayroong banal na Espiritu na nagpakita ng karumihan yun sa atin. At sa ganung kaparaanan, ipinakita din sa atin ng banal na Espiritu ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita kung bakit tayo naligtas. May mga panahon, akala natin tayo ang tagapagligtas. Nananatili na si Kristo ang tagapagligtas, ang banal na Espiritu ang siyang gumagawa at tayo'y tagapagpahayag lamang. Amen po. So mahalagang maliwanag yan sa atin, no? And napakalagang i-recognize natin ang banal na Espiritu sa lahat ng ating ginagawa. Na may mga panahon, Lord, nakikinig ba talaga mga tao o hindi? Hindi ko tayo. Si Lord ang gumagawa. So tinutulungan niya tayo para mapalakas na gawing magtagapagpahayag ng mabuting balita. And to unite believers for God's kingdom trust. Pinagkakaisa ang mga mananampalataya upang mapatatag ang kanyang kaharian. Pansinin po natin dito sa Acts chapter 2, verse 43. Acts chapter 2, chapter 2, 43 to 47. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pintagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw, idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. Kung mapansin po natin, higit na nagiging matatag ang pagsasama ng mga mananampalataya dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kapag ang Espiritu Santo ay patuloy na gumagawa, mayroong kagalakan. Bagamat may mga panahon minsan hindi tayo pinagkasunduan, subalit lahat ng ito naaayos pa din. Bakit? Kasi nangungunang banal na Espiritu. Ngunit kapag hindi na nangungunang banal na Espiritu, maaaring ang sarili ang higit na nangingipapaw sa mga sariling gusto na may mga kanya-kanyang patutunguhan. Ngunit kapag ka nangungunang banal na Espiritu, pinapaging isa niya ang mga mananampalataya. Mayroong kagalakan sa puso na sama-samang nagpupuri sa Kanya. Acts chapter 4, verse 32 to 35. Nagkaisa ang damdamin isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuturing ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatutuo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahon sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang
kanilang lupa at bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. So, ganito po kasmooth yung samahan ng mga mananampalataya dahilan mayroong kilos ang banal na Espiritu. Kaya mayroong pagkakaisa ang lahat ng mga mananampalataya. Isang bagay pang mapapansin po natin, kapag mayroong kilos ang banal na Espiritu, nandoon din po ang mga tanda at himala. In chapter 5, verse 12 to 16, marami kang balaghang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtitipon-tipon sa portikon Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nagahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayunmay, puri-puri sila ng mga ito, subalit parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag ang mga higaan upang pagdaan ni Pedro'y matamaan ng kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila, at dumating din ang maraming taong buhat sa mga bayang kanudlog ng Jerusalem, dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu, at silang lahat ay pinagaling. So kapag mayroong kilos ang banal na Espiritu, maging yung mga signs and wonders and miracles nangyayari po. No? Nakakaranas sa mga tao ng himala ng kapangyarihan ng Diyos kapag hayag ang kapuspusan ng banal na Espiritu. May ilang nagsasabi, Pastor, yung panahon lang nila yun. Ngayon po, panahon natin, wala na, tapos daw yun. Mga kapatid, unawain natin, kung ang banal na Espiritu ang siyang gumawa ng himala sa panahon ng mga alagad, nagligtas ng mga tao, pinagkaisa ang mga mananampalataya, siya pa rin ang Espiritu hanggang ngayon na patuloy na gumagawa ng himala, patuloy na pinagkakaisa ang mga mananampalataya at nagliligtas ng mga tao. Ibig sabihin, hindi nagbabago ang banal na Espiritu upang ang iglesia ay maging kahalintulad ng Panginoon. And then, the Holy Spirit preserved the bride of Christ in purity and holiness. Okay, the Holy Spirit will keep the bride of Christ pure and holy. So, ito po'y ginagawa ng banal na Espiritu sapagkat tayo tinataka ng banal na Espiritu, pinananatili yung purity ng kanyang bride na mayroong kamananan. In 1 Thessalonians chapter 5:23, no? Or umpisa natin sa 19, no? Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu, huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pamanalin ng Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. So, ang banal na Espiritu ang patuloy na gumagawa sa kanyang iglesia upang tayo'y mapanatili na mayroong kabanalan. Paano ho ginagawa ito ng banal na Espiritu? Tinutulungan tayo higit na maging matatag, no? Para labanan ang anumang gawa ng kaaway. Para maging resistance ho tayo laban sa temptation ng kaaway. Okay? May mga panahon minsan na tayo nahulog sa bitag ng kaaway. May mga panahon na tayo nagkakasala. Tama po ba? Subalit, hindi hinahayaan ng Diyos na tayo magpatuloy sa ganung kaparaan, ganung kalagayan. Anong ginagawa ng Diyos? Itinutuwid pa rin tayo ng Panginoon. Inaayos niya pa rin ang ating buhay. Tuturuan pa rin tayo ng banal na Espiritu upang manumbalik sa Panginoon. Upang sa muling pagbabalik
ng Panginoong Jesus, ang iglesia ay abutan ng walang bahidugis. Bagkus ma-present kay Jesus sa kanyang muling pagbabalik na malinis. Amen po. Siya nagbibigay ng kabanalan sa atin. Nagbibigay ng kalinisan sa atin. Praise God. So, tayo bilang mga mananampalataya sa panahon na ito, kailangan pa rin natin ang kapuspusan ng Banal na Espiritu. Kailangan natin ang kapunuan ng Banal na Espiritu sa ating buhay na dapat natin maranasan sa araw-araw. Amen po. Sa ganung kaparaanan, higit tayo magtatagumpay. Tayo pong lahat ay tumayo. Palagi mayroong pananagumpay sa ating Panginoon. Sa lahat ng panahon, napakahalagang makita natin ang katotohanan ito. Na ang Banal na Espiritu ay kailangan natin. Kailangan natin sa ating buhay, kailangan natin sa araw-araw. Ang ating lubos na pag-asa, pagtitiwala, ilagay natin sa Kanya. So, ipinangako niya sa Kanyang iglesia, sa church. At ito'y tinanggap ng iglesia. Naipanganak ang iglesia, hindi dahilan sa sino mang founder ng church. O sino mang naging pasimuno nito. Kundi nagkaroon ng church dahilan may Banal na Espiritu. Kaya naipanganak ang church. Matapos itong maipanganak, sinamahan ito ng Banal na Espiritu. Mahirap mabuhay kung wala ang Banal na Espiritu noong mga panahon na yun. Dahilan kabi-kabilaan ang mga pag-uusig na dumarating. Ngunit ang Banal na Espiritu'y gumawa sa kanyang iglesia upang ang kanyang iglesia ay maging kahalintulad ni Jesucristo. Maganap ang kanyang kalooban at mapanatili ang kabanalan at kalinisan bilang bride of Christ. Kilalanin mo natin ang katotohanan ito na kailangan natin ang kanyang Espiritu Santo na siyang dapat na bumuno sa buhay natin. Na tayo patuloy na mapuspos, na magkaroon tayo ng patuloy na kauhawan sa presensya ng Diyos. I-desire natin ang kapuspusan, ang kilos ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Katagpuin natin palagi ang Panginoon. Sa mga panahon minsan na tayo'y nangihina, ang kailangan mo, kilos ng Banal na Espiritu. Mga panahon minsan ikaw ay nadadapa at ayaw mo na magpatuloy, ang kailangan mo, kilos ng Banal na Espiritu. Mga panahon minsan na nahihirapan, nabibigatan ka na, ang kailangan mo, kilos ng Banal na Espiritu, wala nang iba. At hayaan siyang gumawa sa iyong buhay. So, bago ito, magkaroon tayo ng desire sa Panginoon na ang kanyang kapangyarihan, kapuspusan, patuloy na iparanas sa atin. Ang tanong, tayo ba'y nagdi-desire ng kapunuan? Tayo ba'y nagdi-desire ng kapuspusan ng Espiritu? Ang tanong, tayo ba'y nauuhaw pa rin sa kilos ng Banal na Espiritu? Or napakaraming entertainment ang naigdig na minsan hindi na natin napapansin. Mas na-entertain na tayo sa kung ano ang nagawa ng naigdig. Mga bagay na nasa paligid
kaysa sa magkaroon tayo ng kauhawan sa kanyang presensya. Mga kapatid, babalik at babalik pa rin tayo sa presensya ng Diyos. Maalala niyo po ang sinabi ni Moses nung kausap niya ang Diyos. Sabi ni Moses, Yahweh, kung hindi mo man lang kami sasamahan, huwag mo na kami ialis sa lugar ng disyerto. Hindi bali nang wala kami, hindi bali nang hindi kami makarating sa promised land kung wala naman ang iyong pagsama, sapagkat para sa amin, ang higit na pinakamahalaga ay ang iyong presensya. Mga kapatid, ito ba'y mahalaga pa rin ba sa atin ang presensya ng Panginoon? And mga katotohanan ito ay totoo sa ating buhay. Mithiin natin, hilingin natin kay Lord na maranasan natin siya. Hingin natin kay Lord na tayo mapuspos at mapunuan ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Bless you. Hingin natin kay Lord na tayo ay puspusin, tayo ay punuin ng kanyang kapangyarihan, mapunuan ng kanyang kapangyarihan. Hilingin natin kay Lord na sa bawat araw, samahan niya tayo. Na maranasan natin ang kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Bawat isa sa atin ay manalangin, makipag-usap, at hingin sa Panginoon. Praise you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus.
ginawa sa buhay namin. Ang kapuspusan ay iyong mong ipinagkakaloob sa sino mang nagkakaroon ng kauhawan sa iyo, Panginoon. Sa sino mang nagmimithi ng kapunuan. And Lord, dalangin po namin na patuloy mo sa amin iparanas ang iyong kapangyarihan. Patuloy mong punuan kami sa araw-araw, O Diyos, na makakita ho namin sa buhay habang kami nabubuhay sa daigdig na ito, na kami ay mga mananagumpay. Sa gitna man ng mga banta, panahon man ng kahirapan, mga pagsubok man na dumarating sa buhay, Lord, palaging mayroong tagumpay. At ang katiyakang ito, inilalagay mo sa puso ng mga taong puspos ng Espiritu Santo. Lord, I pray na patuloy mong ilagay sa aming puso ang desire na mapuspos palagi. Salamat po, Amang Banal, hindi lamang sa lugar na ito, maging sa araw-araw naming buhay, patuloy mo kaming samahan. Patuloy mo kaming puspusin. Salamat, Lord, sa dakilang biyaya na iyong kaloob sa amin. Purihin ka po, Amang Banal. Dakilain ka. Ito pong aming dala